ganda po ng ginagawa ng Panginoon sa ating kalagitnaan, if you are only aware of it. Although, as we review 2012, ang kasimula po ng taon ay as a church, dumaan po tayo ng bagyo. But the Lord is faithful. Dumaan tayo ng sari-saring mga bagay na ginawa ng Diablo. But God is faithful. Amen. Through it all, sa kalagitnaan po, we were able to stand as a church, as a family, at hindi lang yun, alam ko po, mga kanya-kanyang mga pamilya, mga bagay na dinaanan din. Not only that, pati po sa financial, sa domestic problems, sa mga pamilya. But God is faithful. God has put us through. There's one thing po na dapat natin malaman, that we serve a living God. We serve a God who is faithful. At ito pong katapusan ng taon, the Lord has broken through. As a church, sa ating kalagitnaan, at siya po'y kumilos, tuwang-tuwa po ako. Siya po'y nagpasimula mula sa mga pastor, sa mga leaders, and we are having a good time with the Lord, especially po every Friday night. Tuwang-tuwa po ako sa ginagawa ng Panginoon tuwing Biyernes ng gabi. God is unfolding Himself. His manifestation sa aming kalagitnaan po is so evident, and He's breaking our hearts. Alam niyo po, wala nang masarap na mandama dito sa lupa. Hindi yung ang iyong puso ay biyak sa Panginoon. Kaninang maaga po, God woke me up at 5 in the morning at ako'y nananalangin. And then after that, I called my husband sa telepono. Sabi niya, aga mong nagigising. And nagpipray ako sabi ko sa kanya. Sabi niya ganun sa akin, Karina, binisita ako ni Bishop. Yung Bishop po ng denomination natin sa Amerika, silang mag-asawa ay binisita po si Pastor, and they will be staying there for 3 days. Ay sabi ko, buti binisita ka niya. You know what? Sabi niya, nalaman niya, ako'y nag-iisa lang dito. Sabi niya, he's gonna fly here and spend 3 days with me just to hug me. Nakakatuwa po sila, and kaninang kausap ko siya. Nasa mall kami ngayon, sabi niya, pinaalmusal niya ako. Sabi po daw kasi ng Bishop, I'll go there, sabi niya, at my own expense. Huwag kang gagastos, ako yung gagastos sa iyo, and I want to hug you. Sabi po niya gano'n. You know what? We serve a wonderful God, and God is surrounding us with people who loved us. Amen? And one of them, ang ating pong Bishop Halverson, by March of this year up to April, we will be having him here. Sama po ng kanyang may bahay. They're such a wonderful couple. Very humble po sila. And I'm blessed with their lives too. And sabi niya sa akin, dinala niya ako sa mall. Dahil nalaman niya, meron akong bagong phone, sabi niya. Kasi po, binigyan siya ng iPhone 5. Sabi niya ganun, binili niya ako ng keyboard para sa iPhone at saka sa iPad. Imagine, nagpunta na po siya doon, and then niregaluhan pa si Pastor. And I think this is one way of how God is showing, amen, about how God is comforting him while he is away. So this morning po, bakit ko binanggit yun? Because we serve a living God. We serve a faithful God. Alam ng Diyos kung kailan natin kailangan ang comfort. Alam ng Diyos kung kailan natin kailangan tumawa, umiyak, mabiyak. And this morning, I felt the breaking of God. Have you felt the presence of God? The sweetness of His presence. Sabi nga natin, di ba? Every time na dadaluhan tayo ng Panginoon, yung pang bittersweet, mapait pero masarap. Amen. Binibiyak ka, at the same time, ang sarap. Amen. So, as I have mentioned,
2013 is a year of breakthrough and revelation, na kung saan ang Panginoon ay magpapahayag sa atin in a personal and intimate way. Noong pong nakaraan, I will be preaching about revelation in the coming weeks. But next week, meron po tayong guest from America. I will not be preaching next week. We will be having a guest from America. But sa mga susunod na weeks, until I finish this series of sermons po about Revelation. Noong nakaraan po, I preach about the mystery. The mystery. What is the mystery again? What? The mystery is Christ in us. Okay, in Colossians chapter 1, verses 26 to 29, King James Version, Joan, okay, it says there, even the mystery which had been hid from ages and from generations, but now is made manifest to His saints. Who are the saints? We are, diba? To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you. Again, which is the hope of glory, whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect or mature in Christ Jesus. Whereunto I also labor, striving according to His work, which worketh in me mightily. Now in Romans chapter 16, verses 25 and 26, it also says there, now to Him that is of power to establish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ, according to the what? To the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began, but is made manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith. Okay, now in our times, do you believe we are living in the last days? We are the last day saints. Tayo po ang mga dinanal sa huling kapanahunan. And God is moving. And God has promised in His Word that in the last days, I will pour out my Spirit upon all flesh. Ito po ang pinangako ng Panginoon sa atin, na ibubuhos niya sa matinding kaparaanan ang Kanyang Santong Espiritu dito sa ating kalagitnaan. At sa panahon natin ito, in the last days, these are the times when God is going to fulfill what He has planned, what He has intended from the beginning. Kaya nga lahat ng Kanyang pinlano mula noon pa ay ngayon mangyayari sa ating kapanahunan. But before that, we have to understand kung ano ang pagkilos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alam natin nung ating siya'y tinanggap. Alam niyo ba kung anong nangyari nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo? Hindi ba nung nakaraan pinag-aralan natin that ignorance of what happened when we got saved or when we got born again is a great blockade. It hinders us in knowing and it hinders us in receiving the revelation of who He is and what He is. Kaya if we do not know what happened when we got saved, although we see the result that we have been changed, isn't it? Sabi nga ng Biblia, we are changed from glory to glory. But ignorance of what happened when we got saved is a great hindrance to the revelation of the Lord Jesus Christ. So, nung ating tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo, tinanggap natin siya sa ating puso. Di po ba? Di po ba sinabi natin, Lord God, Lord Jesus Christ, I accept you in my heart as my Lord and my Savior. Di ba? Di ba yun ang ating dinalangin sa Kanya? We open our heart to Him at ating siyang tinanggap. At
siya ay nanahan sa atin. Dahil mula ng pasimula, hanggang bago natin tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating spirito ay naging, ang ating spirito parang ito ay, what's the word for that? It's dead. Siya'y patay. Ibig sabihin, walang kabuhay-buhay ang ating spirito. But when we receive the Lord Jesus Christ in our heart, nagkaroon ng pasimulang buhay sa ating spirito. Amen. Amen. At may binhi, may buto ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo na naitanim sa ating puso. At doon nagpasimula ang isang buhay na kaligtasan sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. Para ating lubusang maunawaan ito, we have to understand the 4 arenas of life. Say that, 4 arenas of life, okay? The first arena is the arena of salvation. Alam natin nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, we are excited, isn't it? We are very, very excited when we got saved. Ano ba naranasan nyo when you got saved? Nung una kayong na-born again. Anong naranasan natin? Anybody? Hello? Masaya. Ano pa? Galakan. Ano pa? Kapayapaan. And you are excited, di ba? Sa iyong karanasan, what you have experienced. Ano ba? We have enjoyed all the blessings of salvation. But we can't stop as just being saved. Though we'd like to be, di ba? Pretty soon you begin to dry up and you begin to run out of gas. Diba? Nung unang na-born again ka, excited ka. Ayaw mong ma-miss ang church service every Sunday. At hinahanap mo ang lahat ng prayer meeting. Kung minsan na, hindi ka na nga manananghali, hindi ka pa maghahapunan. Basta't wala ka lang ma-miss sa mga Bible studies. Di po ba? Sino naka-experience ito? Can you raise your hand high up? Amen. Halos tayo lahat, di ba? Because we are so excited. Pero hindi nagtagal, ang excitement na ito ay unti-unting nawawala. Unti-unti, tinatamad na tayo magbasa ng Biblia. Unti-unti, Panginoon, kung paano na lang yung panalangin pahapon, gano'n na rin. Pasensya ka na, pagod na ako. Then tutulugan mo na lang. Pag-gising mo sa umaga, Panginoon, alam mo na kung sasabihin ko, siya pa rin. Yung panalangin ko kahapon, bahala ka na. Di po ba? Unti-unti, nawawala yung excitement natin sa Panginoon. Ano ba? Nawawala na rin yung excitement natin sa pagdalo sa mga Bible study. Alam niyo po, gusto ko po habang sinasabi ko ito sa inyo, himayin niyo ang ating mga buhay ngayon. Himayin natin kung saan tayo sa mga bagay nito na sinasabi ko. Bawat kayang Bible study ngayon, present tayo. Hello? Meron ba kaya tayong excitement ngayon na ayaw natin ma-miss yung mga prayer meetings? Di sana yung Friday night natin, ganito na karami. Overnight yun eh. Lang eh, tumawag si pastor at tumawag siya. Hanggang 12 midnight na lang. Hanggang 12 midnight na lang nga eh. Unti-unti nawawalan na yung gana sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Yung excitement natin na dumalo sa church every Sunday. Unti-unti ito'y nawawala. Something went wrong. Something is happening inside. The very life of Jesus that was planted, ito ay napabayaan. Before, you always want to help somebody. Ay naku, kawawa naman siya. Halika, tulungan natin. Nabalitaan mo ba sa sister ganito, ganyan, ganyan? Halika, punta tayo sa bahay niya. Kawawa siya.
Halika, pag-pray natin. Before you are always ready to help somebody. Now you're the first one out of the door. Alam nyo, may announcement, nangangailangan ng tulong dito, sa ganyan, sa ganyan. Naku, mabilis na pag-ialasin ko. Tiplet. Every Saturday, alam niyo po, humihingi kami tulong dito sa paglinis sa church. Ang laki po ng church. Wala na po si Papa Boy, nagbabakasyon ngayon sa New Zealand. Namimiss siya ng karamihan. Nung nandito siya, alam niyo po, sumulat siya sa akin, sabi niya, Atche, linas na ako. Kasantik pala niya yung kalinis. Eh, nakabisang magbalik. Joke. Nakabisang magbalik ng New Zealand. And you know what? Before you are always ready to help, you begin, anong nangyari? Unti-unti nawawala ang mga excitement na yan. Unti-unti nawawala ang mga yung kainitan natin sa mga gawain, sa pagbasa, sa panalangin, sa pagkikipag-ulayaw sa Panginoon. Nawawala ang mga ganyan. You begin to harbor what? Anger in your heart. Nagiging sensitive tayo. Tignan mo. Nung tinignan niya ako, sabi niya, nagduling-dulingan pa siya. Tignan mo kanina. Binati niya ako, sabi niya, ang ganda ng damit ko, alam ko, kabaligtaran yung sinasabi mo. You begin to be sensitive. Yung excitement natin na tumulong, yung excitement natin na talagang maabot natin ang bawat isa ay nawawala. Nagiging sensitive tayo sa bawat isa. Because somebody didn't talk to you, or somebody didn't treat you right, or somebody looked at you cross-eyed, you got a little sensitive. Tingnan mo, nung tinignan niya ako, nagduling-dulingan pa siya. Tingnan mo. So what's happening? Ano kaya ang nangyari? Before we are so excited. Puspos tayo. Umaapaw tayo. Ngayon, unti-unting nawawala. Because we are beginning to lick. We are licking. Alam niyo po yung licking? Di po ba pag may pitcher, puno yung pitcher, tapos may butas yung pitcher. Unti-unti po lumalabas yung tubig dun sa butas. Nababawasan yung tubig sa pitcher. Unti-unti. Ganun pong nangyayari sa atin. There was a man who came to every revival meeting. He would say, Lord, fill me, Lord, fill me. But there was an old saint in the church who would come and say, Lord, don't you do it. Kung isa, nananalangin, Lord, puspusin mo ko. Lord, puspusin mo ko. Itong matanda, narinig niya yung prayer niya. Sabi niya sa sarili niya, Panginoon, wag mo siyang puspusin. Don't do it, Lord. Pretty soon he got mad and said, why do you keep saying that? Sabi, narinig po ng isa. At sabi po ng matanda, because you are licking. Every Sunday, dinadalangin mo mapuspos ka. Pinuspos ka ng Panginoon ng linggo. Pagkatapos Lunes, burakot na ka. Because you are licking. Kaya sinabi sa Panginoon, huwag mo na siyang punuin, Panginoon. You cannot contain what God gives you. It just drains from you, sabi niya. Hindi maalis yan hanggang hindi mo dapat, sabi niya. Sumpalan, o kaya sampalan itang busbus. But nevertheless, God is trying to lead you into something more. Kailangan po hindi tayo manatiling basta ligtas lang. Tinanggap mo ang Panginoon, nandiyan sa puso mo.
Let's not stay there because God wants to lead us into another level of arena. At ito pong susunod na ito is the level of the arena of the Holy Spirit. Alam ko po, tayong lahat, we came to different walks of life, different upbringing sa ating pamilya. Alam ko po, yung ilan, sila ay, sabi nga, lumaki out of silver spoon. Yung ilan naman, middle class. Yung ilan naman ay sa kahirapan. Pero ang Panginoon po hindi tinitignan niya. At alam ko rin po na we all desire to be filled with the Spirit. Do you desire to be filled with the Spirit? Can you raise your hands if you desire? Kayo, up high. Kasi mamaya, God will fill us. Amen. We desire to be filled with the Spirit. Kung minsan narinig natin, nagsishare yung kapatid, ay, ang sarap na ginawa ni Lord sa amin na gabi. Pinuspos kami ng kanyang presensya. Habang narinig nito sa puso mo, Lord God, gusto ko pong maranasan mo. Di ba? Ako pinanalan dito sa Panginoon eh. I fasted, I prayed, and then I received the baptism of the Holy Spirit. December of 1978. And then nakita ako ni Pastor na napuspos ng Holy Spirit. Nanalangin siya. Lord, sabi niya, gawin mo sa akin kung ano ginawa ko kay Karina, sabi niya. Nag-fast po siya. It took him 6 months. Ay, 5 months po ba? No, 6 months. Dahil he was baptized with the Holy Spirit June 1979. Yung desire na yun, nabalitaan mo na po siya kapatid, then you will desire Lord God, and then you will pray for it, and then God will do it. Many have just heard about it, and others have been taught against it. Some says it's of the devil. Ano nga? Nabautis mo sila ng banal na spirito. Banal na spirito ba yan? Kung anong pinagsasabi nila? Diba? It has been persecuted over and over again. But you know what? When you experience the baptism of the Holy Spirit, it brings the reality of the Lord Jesus Christ. It brings His reality sa ating mga buhay. So there's a whole cross-section of negatives and positives. But regardless what men say, it is very hard to dispute the reality of an experience with the Holy Spirit. You cannot deny. Palagay niyo ba may kailan niyo ang isang karanasan? Of course not. Ako, hindi ko pwedeng kaila ang karanasan. Because I have personally experienced it. Ako mismo. Once you have it, nothing bothers you. Kahit naman sabihin ng mga tao, charismatic ka, psychotic ka, memory, it's okay. It's okay. Because I have experienced something within me. And I will not deny it, and that is His reality. When God fills you, kapag pinuspos po tayo ng Panginoon, ng Kanyang banal na Espiritu, you know, kung ano yung feeling? Ikaw ay parang nasa langit. Hallelujah. Nung ako po ay napuspos talaga, luha, tawa, ngiti, luha, parang nilulusaw yung puso ko, mapait na masarap, but it brings me joy, it brings me peace, it brings me comfort, and I cannot deny that. I have experienced the overflowing love of Jesus, and I cannot deny that. It is the reality of Jesus. Jesus is so real. And then He begins to work in your life. You begin to pursue the gifts. Lord God, Lord, grant me the gifts of the Holy Spirit, the fruit of the Spirit, and all the things that pertain about the Holy Spirit. But remember, when you receive the baptism of the Holy Spirit, ikaw pa lamang ay pumasok sa kindergarten. But long before begins to shift gears in our life, ang Panginoon ay kikilos na sa ating buhay.
na tayo ay manatili sa first level, sa second level. Gusto niya palagi tayong umaangat, lumalago, nagmamature sa Kanya. God is never satisfied where you are right now. If you ever get satisfied, then watch out for a crisis. Kapag ikaw ay talagang satisfied na, ay salamat Panginoon, sarap ng buhay Kristiyano. Ito, binibless ako ni Lord, komportable ako. Dami kong kaibigan. Daming blessing, nag-enjoy ako sa buhay. Watch out. Watch out for a crisis. Because God uses circumstance, trials, persecutions, rejections to reveal Himself. Isn't it? I told you this will be a year of revelation. You know what? Kapag tayo po'y nakatanggap ng kapahayagan sa Panginoon, anuman kabigat ang iyong problema, hindi mo may pagpapalit sa kapahayagan na ipapahayag sa iyo ng Panginoon, lalo na ang kapahayagan ng Kanyang sarili, ng Kanyang katunayan. Okay, when God sends a crisis, karamihan, hindi natin nakikita ang Kanyang layunin. Karamihan, ang nakikita natin ay ang ating kalagayan. Katulad po ng isang tao hindi paligtas. You have grown a dead tree. Kasi, hindi pa tayo ligtas eh. Wala pa ang buhay ng Panginoon sa ating buhay. And the fruits of death are on it. Now the life to that tree is cut off. And another tree is planted within you. The tree of life, the very life of Jesus. Now, as a same person, the same kind of life stream that was planted in you, the new tree, the tree of life that was in the garden, is in you. What is the mystery? Christ in you. Where is Christ right now? In us, okay. That stream nourishes to bring forth a new kind of fruit. And you are growing beautifully, spiritually blessed within your life. And then all of a sudden, something happens. Nagkaroon ng malaking problema. Nakaligtan mong tumingin sa buhay ng Panginoon na nasa sa iyo. Tumingin ka sa problema. Nang lumay-pay ka, and then you felt a vacuum within you. Lord, para bagang layo mo na. Para bagang hindi kita nagdarama. Para bagang iniwan mo kami. At ikaw ay dumadaan na ng maraming krus sa buhay. Why is this happening to me, Lord? Buti pa nung bago kitang nakilala, lahat ng panalangin ko sinasagot mo. Tapos pinaspas mo ko na sa aming Espiritu. Tuwang-tuwa ako, ginagamit mo ako, Lord. E ngayon, dumating malaking problema nito. Para bagang hindi mo sinasagot. Para bagang ang layo mo. Para bagang hindi na kita nadarama. Why? Because God is leading us into another level. And that is the level of the cross, the arena of the cross. This is the third arena. The arena of the cross and the dying to the old nature. Alam niyo po, ang tinanggap natin ng Panginoon, hindi pa tayo 100% na binago ng Diyos. Do you believe that? Yung ating lumang likas ay nandyan pa. Kaya kailangan yung buhay ng Panginoong Diyos na nasa sa atin, ito ay kailangan lumago. Lumago ng lumago upang mapagtagumpayan niya yung lumang likas natin na nandyan pa. So the cross is laid on us. So dito tuturuan na tayo ng Panginoon kung paano tayo mamatay sa ating lumang likas. Mga bagay na nandiyan pa sa ating mga buhay, sa ating personalidad, sa ating karakter, na hindi ka nais-nais. Now this is where we fight. Dito tayo nakikipagbaka sa Panginoon.
This old flesh is pretty dear to us. Eh, mahal na mahal ko yung dating Karina eh. Yung dating Karina, at least nakakapag-white lies. Yung dating Karina, at least, eh, sasabihin ko ba talaga yung ano, di na lang yung tubo ko. At least yung dating Karina, you can fight for your rights. Pag ginagribyado ako, talagang gaganti ako. Pinabayaan ako, talagang gaganti ako. Dati yan eh. Mahal ko yan eh. At least, lumalakas yung loob ko dun eh. Yun ang dati ko eh. Ginanon nila ako, talagang gaganon din ako sa kanila. Hello, nakikinig po ba kayo? Aalagahan ko to, ito yung dati ko. Mahal na mahal ko to. Pumasok itong bagong buhay nito para baguhin ako. Naku, mahihirapan siya, mag-aaway muna kami. Because the old flesh, the old nature is very dear to us. We are going to maintain it at any price. Pakikilaban natin ito, ano man ang mangyari. All because we do not understand what God is doing to our lives. Alam niyo po, last Friday, I am blessed po sa mga testimonies ng ating mga kapatid as we have started studying about the life of Jesus. Sabi po nung isa, akala ko po noon, ako yung tama. Kasi nga, alam ko ako yung nakakaangat sa spiritual. Hindi ko po pala kalain. Sa akin nakikitungo ang Diyos. Kung bakit hanggang ngayon, ako yung pinapahintulot niya sa ganitong kalagayan. Nung nakita ko po na ako ang pinakikitunguhan ng Panginoong Diyos, sabi niya, I submitted to the will of God. Hindi ko pinaglaban ang aking karapatan. I stayed quiet. Ano mang marinig ko, ano mang reaksyon ng ibang tao sa akin, I stayed quiet. Sabi niya. And I didn't know later on, ako pala ay tinuturuan ng Panginoong Diyos kung papaano ko patayin ang aking lumang likas, sabi niya. Hinayaan ko ito. I am by myself most of the time. Until finally, I started praying. Until sabi niya, ako ay nandoon na sa presensya niya. Hanggang ako ay natuto na palaging nananahan sa presensya ng Diyos. And something within me has changed. Sabi niya. Ako'y nagbago. Nag-iba ang aking perspective sa buhay. Hindi ko nakikita kung anong ginagawa ng mga nakapaligid na mga tao sa akin. Nakikita ko ang kamay ng Diyos kung papaano ang ginagawa ng kamay niya sa paglilinis sa aking mga ugali. Sa mga isip na dumadaan dyan sa aking kaisipan. And then I submitted to the will of God. I embraced the cross. Niyakap ko ang krus kung ano ang pinapagawa niya sa akin. And then those people around me, hallelujah, listen, they begin to change. Nagbago ang pakikitungo nila sa akin. Nagbago sila. Bigla kami nagkasundo. Bigla kami nagkaroon ng unity. We were able to unite. You know what? When God changes you, even your worst enemy will be at peace with you. Una-muna, tayo muna. Somebody speaks unkindly, nasugatan ka. Sabi niya, ganyan siya magsalita. Hello, kumusta ka ngayon? Emong paksap yan. Yung tayo po, tingnan niya, ngayon ating mataramadila. Nung taramandila doon. Nung tayo mabisit ko. So, hindi na, yun. Tandaan mo, kung sabihin, nililawin, hindi ka nakalawin.
Apektado na kantang din. Amen? Amen? But when you are aware that Christ is in you, every moment, moment by moment, you are aware that Christ is in you. Kaya bale, di kayabe mo bale, pati nga po nagdabugla, sari-sari ng kabuk, yung panamdaman mo. Pagsakit ka, bagsak ka rin, mabalbalit ka. But if you are aware that Christ is in you, you'll be saying, I get so thrilled with Jesus every moment of the day. Bam! I get so thrilled with Jesus. He's the truth, the life, the way. I get so thrilled with Jesus. He satisfies my longing soul. I get so thrilled with Jesus. Matuna is the one who makes me whole. Amen? Don't let the enemy win and then take hold of you and then rule your life and then make you miserable. Because if you let him, it's the enemy who is winning. And then you will be transformed from miserable life. So don't let the enemy win. Amen? Be aware that you have to let that life grow. At kapag hindi ka naapektuhan, lumalago yung buhay ni Kristo. And then you begin to be filled with the Spirit. You begin to learn to walk in the Spirit, talk in the Spirit, sing in the Spirit. Yes, you can cry, but cry in the Spirit. You can laugh in the Spirit, jump, shout in the Spirit. Everything you do is in the Spirit because there is a life within you, a life within you, a life within you that is growing. Hallelujah. Alam nyo, it's time to live under revelation. Amen? Amen? Panahon na upang tayo mabuhay sa kapahayagan ng ating Panginoon Jesucristo. Kagabi lang po, no? Nag-enjoy kami dito. May balitang pangit na dumating sa aming mag-ina. Of course, nag-disappoint ko yung nanay ko. Sabi ko, mag-rejoice ka na lang. Huwag kang papektuhan dyan. Sabi ko gano'n. Siyempre, sabi niya, hindi mo rin ako mapipigilan na hindi masaktan eh. Sabi ko gano'n sa akin. Ano mo na unawaan ko yan? Sige, puso mo yan. And then after that, labas ka na, let's enjoy. Kasi, I will not let the enemy steal my joy. Hello? That joy unspeakable, full of glory. Until finally, she was able to overcome. Nandun na kami sa labas at kami nagwa-waltz na. God is good. Amen? Amen? The Lord is good. As the cross is laid upon us, there is a lot of dying. Hallelujah. Dito na yung dying. Hindi po yung dying na bangus, ha? Yung marami ng kamatayan. Alam nyo, sabi po ni Madam Guyon, as I remember, as I recall, sabi po niya, kung wala na akong pagsubok, sabi niya, I feel restless, sabi niya gano'n. Para bagang hinahanap ko kasi baka magiging komportable ako na naman sa buhay ko. At maglulusin na naman ako sa aking relasyon sa Kanya. Alam niyo po, nawa makita ko yung mga mukha niyo, joy unspeakable, full of glory. It shows. You cannot hide it. The glory of God just shines forth.
Kahit ano man itsura nyo, they see, they sense the beauty of Jesus. Wala sa itsura yan. Nasa kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa bawat isa sa atin. Let the glory of God shine forth. Sabi nga niya, let your light shine before men, that they may see your what? Your good works and glorify your Father which is in heaven. Because when you are filled with His life, ang bunga noon ay ang buhay niya, at ang buhay niya ay magre-resulta sa mabuting gawa. At yung mabuting gawang yun ay makaka-apekto sa sino mang tao makakasalimuha mo. And they would want to have that kind of life. Sasabihin niya, what is in you? I want that life. And that is the very life of Jesus. Galatians 2:20. Sinasabi, yet not I, but Christ liveth in me. Now, it is the business of the Holy Spirit to see that the life of Christ has full expression in your life. Gusto ng banal na Espiritu, trabaho po ng banal na Espiritu, na ang buhay ng ating Panginoong Jesus na nasa sa atin, ito ay lumago sa atin at magkakaroon siya ng kalayaan na i-express niya ang kanyang sarili sa atin. When the cross is laid, you're going to struggle. Sino bang hindi nag-struggle? When God is asking us to surrender one thing in our life, ano mang bagay yun? It may be pride. Kumisan po, alam nyo, ang hirap. Ang hirap isuko ng pride. Pride chicken. Di po ba? O, makanyan nyo. Nasakit ka sabi. O, makanyan niya kaya. O, di na ako bulit. Kung ngayon ako po bulit, just rejoice. Ayan. At least you have Jesus. At least you have done your best. Nung yung pabisa, then move on. And focus on the Lord. Eh, nung pala yung isipan nyo, makanyan niya ugali, kanyan niya palagi. Bagyo ko, sabi na ng Bible, as a man thinketh, so is he. Nung nilid pa niya tayong isipan, ay Diyos ko, yung maging kalupatan. Kung ari tayo muli ugali, ngayon pala, kaya kakaisip tamo, kaya karoon ang yawanan kaya katamo, kaugali ba niya? Niya nung ating ko pong yung tawag, ay isipan. At inaanap nila pong kaya mo matsura, kaya kayong may mga tao, ay isipan Diyos ko. Maging kalupayin, ginuko. Dara ka na rin marang ugali, kaya sa ka rin maya pa ugali. Amen? Think of the Lord. Amen? Rejoice in the Lord. Ang tagparong namin gino'n katsurahan, gawa na Lord God, bless this man. Bless this woman, Lord God. Lord God, i-bless mo na higit pa ka na ang Ginoo. Kaya mo, may kalupa. Kasi prayer mo, masanting niya. Alin? Yung maging kalupa mo, Ginoo. Ay, hindi nyo ko. So don't think, okay, of all those worst things that others have done to you. Think of Jesus. Amen? When the cross comes, you will struggle. When the cross comes, you're going to be what? Aggravated. Talaga na kayo lumuha ka pa. You're going to find some cause to champion, to satisfy the carnal nature, so it won't die. Alam niyo po, kung isa ng hirap natin gusto ko, lalo na po yung pride. Pride seeker. Hallelujah. Yung pride. Alam niyo, if I'm going to gain the Lord, itapapin ko na yan. Hello? Amen? Total ang kapalit ang Panginoon eh. Mas mahalaga siya. Galit? Kapalit ng pag-ibig ng Diyos. Pride? Kapalit is humility. Ano po ba? Worry? Kapalit is kapayapaan and satisfaction. Hello? Why do you worry? Because you are not satisfied. But when you are in the Lord, you are satisfied. In whatever situation God places you. Gising pa po ba kayo? Amen? Hallelujah? Sometimes, ang
pagsuko, ang pag-surrender sa pakikitungo ng Diyos sa atin, it may come easy, sometimes it may take a while. But if I were you, I'd go the easy way. I got to surrender na. Lord, itong dinitin mo sa akin, aalisin ko na po ito. Kung sino man yan, lalapitan ko. Amen. Amen. No one will escape the dealings of God. If you are truly seeking the Lord, tandaan mo natin, dadaan tayo sa mga bagay nito. Dahil meron pang mga bagay na nandyan sa ating puso na nakikita ng Panginoon na maaaring makahadlang sa todong pagkilos niya sa ating buhay. Maaaring naawayan natin ng Panginoon, magkikipag-argue tayo sa Kanya, o di kaya i-condemn natin ang ating sarili, o di kaya i-justify natin ang ating sarili, o di kaya i-blame, kasi yung tao yan yan ang ginawa niya sa akin Don't you know, it's not that person. Don't you know, it is the hand of God pointing you. It is the Lord dealing with you. You can blame others, but God, hindi ka niya bibitawan. So you might accept it right now and say, Lord God, I surrender. I don't want this in my life. Ayoko ng pride na to. Ayoko ng galit na to. Ayoko na itong worry nito, Panginoon. Turuan mo ako magtiwala sa iyo. Turuan mo ako magpakumbaba. Tulungan mo ako, Diyos. Tulungan mo ako magpatawad. Anong klaseng tao ginagamit ng Diyos sa mga ating kapanahon ngayon? God doesn't use a half-surrendered person. To be used by God, it takes what? Total surrender. 100%. 100% surrender ka sa Panginoon. But I tell you one thing, once you have moved in, once you have surrendered to God, you don't feel you've surrendered anything because what He gives you is the next step. He will give you the next step, the arena of the overcoming life. He will let you experience how to live a victorious Christian living, how to live a victorious life, how to live an overcoming life. You will enter into a pattern of being used by God and the pattern of overcoming life. Meron man sa iyo na nakita sa iyo, nasaktan ka, but it will not last long. Agad-agad, you will run in the presence of God. Panginoon, nasaktan po ako sa kapatid nito. But I don't want this feeling. Ayaw kong manatili ang pandaman nito sa aking buhay. It is destroying me, Lord God. I have lost my peace. I have lost my joy. I have lost the love, Lord God. Help me, Jesus, and forgive me. I surrender this feeling, Lord God. I surrender. It's yours, Lord. It's yours, Lord God. I don't want to live a miserable life. God will come. He will heal you. Kapag ito ang ating ginawa, that life will grow and grow and you will mature in the Lord. Sa arena ito, overcoming life, we will have many battles. But the Holy Spirit na tayo is much greater. The revelation of Christ will be much greater. The reality of His presence, of who He is and what He is, will be greater. The motivation will be greater. The zeal will be greater. The purpose will be greater. The joy will be greater. The victory will be greater. The peace of God, which passes all understanding, will be greater. You will be spoiled of everything else that is in the world. Why? Because you are full of this life. Everything is greater. You'll be imparted of a greater life, that resurrection life, the very life of Jesus. You won't have to say, I can't do this. You won't want to do it. You'd rather go to the grave than miss the blessing of God. When God deals with you, agad-agad tatakbo ka sa Kanyang presensya. You will go to the grave. What do I mean by the grave? Agad-agad, kill it! Lord, nasaktan ako.
papatayin ko. Papatayin ko ang herb na ito. Ang pandamang ito. Nagagalit ako, Lord. I kill it in the name of Jesus. I surrender this. Itong galing na ito. Hello? Nandiyan ba kayo? Lord, nandito ang pandamang. Talagang ayaw ko magpatawad kasi ang sakit ng ginawa niya sa akin. Hindi ko kaya, Panginoon. Pero hindi ko kaya mawala ka sa akin. That's why I kill it today. I surrender it to you. I want to overcome. I want to have that greater revelation, the greater manifestation of your love, the greater victory, Lord God, the greater peace, the greater joy. I want to experience that. I don't want to miss the blessing of living a life full of His glory. Hallelujah. Hallelujah. Pero tandaan mo, you begin to really live a life. But remember, it is a process. Proseso po ito. Una, ganito muna kahaba ang panahon bago masusuko. But you love the Lord. Tapos, paiksing-paiksi na yan. Ganito na lang kahaba bago ka sumuko. Because you love the Lord. And then, paiksi na naman yan. Ganyan na lang. And then, ganyan na lang. And then, ganyan na lang. Ito po ay proseso. But we must learn. We must be aware. Pagtrabauhan natin. Let's work it out. Kaya nga sinasabi, work your salvation with fear and trembling. Alam niyo po, karamihan sa mga Kristiyano ngayon, sila'y nabubuhay na lamang sa tabi-tabi. Tabi-tabi. Instead, sila'y nabubuhay sa looban ng kanyang presensya, ng kanyang kalooban, and enjoy a wonderful Christian life. Success isn't how much money you have in the bank or how big your name is or how big that name is blown up. Hindi po yan ang success. Yung sikat ka, o mayaman ka, marami kang pera sa bangko. Karamihan yan ang nakakasira. The love of it. Not money per se, but the love for money. What is success? Success is being able to meet human need. You are becoming a blessing. You are becoming a life-giving spirit. Why? Because you are filled with the life of Jesus. When somebody talks to you, na mabigat ang kanyang pandama, when they talk to you, nawawala yung kabigatan na yun. In exchange, is they are drinking from you the very life of Jesus. Because they see it in you. They see it through you. The fruits of His life are so evident in your life. They drink from that life. This is what God wants. Jesus gave the gospel to us so that we can give it to others. Kumakain kaya ng buhay ang mga taong nakapalibot sa atin? O di kaya ang nakakain nila sa atin ay yung kapagitan ng ating mga pag-uugali? Ano kaya tayo sa bahay? Ano kaya tayo kapag nag-iisa na lang? Ano kaya ang pagkikitungo natin sa ating mga pamilya? Mga kanya-kanyang asawa, mga anak. Kasi po, ang tunay na Kristiyano, makikilala mo sa bahay. Ano kaya lumalabas sa ating mga bibig? Sa ating mga pagkilos? Ano kaya ang tono ng ating mga boses? Alam niyo po, even the very tone of the voice. Alam pakialam, makalinig mo magsalita, alam pakialam. No?
Saan ka makakita? I-greet ngayon yung mga tao, pagulisak pa. That's pride. This is me. That's pride. That is king self. Kill it. Jesus gave the gospel so that we can give it to others. Sinasabi po sa New Testament, we are the living epistles. We are the living Bible. Na pwedeng basahan ng sino man dyan na hindi nakakakilala sa kanila. Ano kaya nababasa nila sa buhay natin? But to give to others, we must first come to maturity. Dapat muna tayong lumago. Maturity must come in us in order to share it with somebody else. This is why setting a time aside every day like this, where Christ can come into such a reality, is so important. When you set aside alone with the Lord, sarap po. When He comes to you in such a reality, you cannot just keep it. You cannot even hold it. It flows so naturally from within you. That well of living water will sprout out from you when you come into His presence. You cannot hide it. You cannot control it. You cannot stop it. It flows so naturally from within you. And then it melts you. It breaks you. It shows you who you are. When you are in the presence of God, lusaw ka. Lusaw ka. Nakikita mo ang Panginoon. Then you can even face death with a smile. Because of the life within you. That life within you knows no death. When God requires you to surrender something, you can face that with a smile in your face. Okay, Lord, itong pride na to, because I love you, I give it to you. You can face death with a smile. Because the life within you knows no death. If the life within you is developed and it has one purpose, it gravitates to those who have a need. Pag po tayo, araw-araw ay puspos ng kanyang buhay, para kang magnet. Yung mga tao gusto palagi kang kausap. Para kang magnet. Because sila ay kumakain sa buhay mo. Sometimes you don't even have to open your mouth. That life, it gravitates. Inaakit niya ang mga tao. Who can go against the love of God? Nobody. When you are filled with that life, that love, it gravitates people. Because they are feeding from you. Kumakain sila. Life swallows death. That life within you has one direct purpose, and that is to swallow all the death that Adam put upon the human race, because Jesus is a revelation. Can we stand, please? Alam niyo po, huwag tayo mag-focus sa ating mga kahinaan. Wala akong exempted dito. Pasimula sa akin, tayong lahat, meron tayong kanya-kanyang mga kahinaan. Huwag tayo mag-focus sa ating mga kahinaan. Mag-concentrate tayo kung paano lumago ang buhay ni Kristo sa ating mga buhay. Kapag ito'y lumalago ng lumalago, ang ating mga maka-impactong pag-uugali. Remember, life swallows death. Ang ating mga maka-impactong pag-uugali, isa-isa, matatanggal na lang yan. Walang struggle. Bigla na lang mawawala yan.
Ay, malaram ko pala. Ay, salamat, ginuwi na ako malaram nini. Kasi may concentrate ko, mga nanong magpakalapit kaya ako. Ikaw palagi kong isipan. Ikaw palagi kong kasabi. Punta nga ako magdili-dili. Paano ba ka? Paano naman kung akawalan mo ko? Aga na nga ako mga nanong kakaya. Aga na nga akong kaya pa mo. Aga na nga ako mga nanong kakatsagaan na ako. O pili yung mga paglaram. Yung palabalong bigbayo mo, you know? See? Concentrate on the life. Because life will swallow death. And death, di natin din maka-impactong pag-ugaling namin. Because they bring us to death. Concentrate on loving the Lord. Concentrate on drawing close to Him. On thinking about Him. On what He is and who He is. Don't think about yourself. Kalingman niya yung sarili yun. Sino mag-focus ka kaya sarili mo? Palagi mong naaalala yung ginawa ng tao sa'yo. Palagi mong naaalala na kawawa ka. Palagi mong naaalala na yung ginagrabyado ka. Forget about yourself. Kill it. Focus on the Lord. His goodness. His beauty. All these arenas of life will grow in us and we will mature. We will grow into a beautiful vessel from glory to glory until we will become a life-giving spirit wherein people will drink from us. I want to be with you. Yung balong pasensya, nakaburi ko palagi kaya nagkakaano rin tao. Because this is something. They sense the beauty of Jesus. And if we are doing this for every step forward that we will do, the devil will do a backward step. You know why? Because the beauty of Jesus, the presence of Jesus, dispels the darkness. Do you love the Lord? Do you really love the Lord? Do you love the Lord? Can I call on Sister Anne, please? In tawin kong sinabi, Jesus is a revelation. Next time we will study about revelation. I told you this year is the year of revelation. Because if you only know Jesus in your mind without the reality, alam ko ito. We have to know Him here. He must become a reality. We cannot give what we do not have. We have to have Him. We have to experience Him. So this morning, we will go in the altar again. As we come to the altar, isipan niyo po na itong bagay. Napasok ko na yung ginagaya katao. Na maging hadlang kayo. 2013 na po. Isupuntahan na rin yung Diyos. Nano naman, malati naman o marugulo. Let's give them to the Lord. Amen?